Kumusta po kayo? Si Bal po ito ng Musika Ride sa Kwento Musikero. At ngayong araw, i-review natin itong ating bagong Balaton GP5. So itong Balaton GP5 ay isang multi-effects pedal. Kumbaga, nandito na lahat ng kailangan mo. Ako kasi meron akong pedal board, tapos may laman yun na 10 na pedals o mga effects na dinadala ko sa gig. Pero madalas nakakapagod na magdala syempre ng malaking pedal board sa gig. So naisip ko na bakit hindi ako magbuo ng isang pedal board na maliit lang na naka-multi-effects at tayo nang tatry natin. Pero hindi tayo magkakaroon ng in-depth na review rito sa pedal na to. Dahil marami namang mga gumagawa na yan sa YouTube. Yung mga presets na tunog, pinakita na nila. So alam nyo na yon kung ano yung mga tunog na yun. Ang papakita ko lang sa inyo ay kung paano ko siya ginagamit o yung setup ko pag ginagamit ko siya sa live na gig. Sasabihin ko rin sa inyo yung mga nagustuhan ko at saka yung mga hindi ko nagustuhan sa pedal na to. Unahin natin yung mga controls. Napakasimple lang talaga kasi ng Balaton GP5. Meron lang tayong dalawang knob. Ito yung ating main volume at yung parameter knob natin. Then yung ating foot switch. Then may maliit na screen dito. Dito natin makikita yung mga info na meron itong ating Balaton GP5. Siyempre yung input at yung output. Then sa bandang itaas naman, makikita natin yung ating para sa power supply na input. Then yung USB. Dito tayo pwede mag-charge ditong ating unit. Then pwede natin i-connect na sa PC para maging interface. At pwede natin i-connect din sa mga MIDI controller gaya ng Chocolate Plus. Para i-power itong ating GP5, pwede tayong gumamit ng wall outlet na naka-USB or pwedeng power bank. Ganyan ang gagamitin natin ngayon. So gagamit tayo ngayon ng power bank lang para i-power itong ating GP5. Once na nag-connect tayo ng USB, yan, magpa-power yung ating GP5. So unahin natin yung foot switch. Etong ating foot switch ay pwede tayong mag-assign ng iba't ibang controls. Pwede siyang, may iba-iba siyang mode na pwede natin gamitin. Pwedeng stomp mode o yung ganyan na pwede kang mag-on and off ng mga effects sa kanya. O yung isa, yung patch mode na kapag nag-press ka ng isa ay mag-up yung ating mga patch. Mag-switch siya between patches. Pero para sa akin kasi ang ginagamit ko sa kanya is itong control. Para napapatay ko yung mga i-assign ko na mga effects sa kanya. Yun ang pinaka-unang-una ko na hindi nagustuhan kasi syempre isa lang ang switch nito. Hindi ka pwedeng mag-bank down dito sa mismong switch niya kasi isa nga lang siya. Ang ginagawa lang nito kapag naka-mode siya ng patch ay patch up lang. So, dito ka pwedeng mag-switch. So, ang hirap naman nun kung tugtog-tugtugan kayo, yuko ka ng yuko para lang mag-pihit nito, di ba? So, yung iba ginagamitan ng MIDI controller, yung ating pinaka basic na pwede natin gamitin dito is yung ating M-Wave na Chocolate Plus. Meron din ako noon, yun ang ginagamit ko sa kanya, pang switch between patches. Pero hindi muna natin yan pag-uusapan ngayon, sa next video lang natin yung gagawin. So, para magamit mo siya sa live na settings or sa live gig, ginagawa ko, naka-open din yung aking application. Pinakamadali lang yung gagawin mo lang naman dyan is long press mo lang to. Then makikita mo na nagbi-blink yung icon na yan, yung Bluetooth. Then open mo yung Valiton Suite. Yan yung application na para makontrol mo yung GV5 sa phone mo. Yan, connect lang natin. So ito rin yung isa sa mga hindi ko nagustuhan sa kanya kapag ginagamit ko siya sa live. Dahil kapag meron akong gustong baguhin, halimbawa gusto kong magtaas ng volume ng drive or nung kahit anong nung effects, gusto kong palitan yung settings, kailangan na nakabukas yung phone mo. So wala tayong control para dito na mapalitan natin yung mga parameters na gusto natin palitan. Kailangan gumamit tayo nitong ating phone para makontrol natin. So yun yung isa sa mga disadvantage na nakikita ko sa GP5. Siguro pinakamaganda lang gamitin mo rito kung sa recording na nakaset yung isang patch mo tapos i-record mo siya. Pero kung sa live, mahirap. So nakakonect na yung ating gitara dito sa ating GP5. So ipaparinig ko sa inyo yung mga patches na ginagamit ko sa live gig. So ito yung ating clean tone. Then, kung kailangan ko ng modulation, chorus lang naman ang ginagamit ko. Napaka-importante sa akin ng chorus. Kaya lang,
hindi ko masyadong gusto yung chorus nitong GP5. Kaya gumagamit pa rin ako ng pedal, yung chorus pedal na ginagamit ko. Yung Joy. Papakita ko sa inyo yung setup ko kasama yung ibang mga effects na doon sa pedal board na ginawa ko para dito sa GP5 sa next video natin. Pero dito sa patch na to, clean lang talaga siya. Hindi ako naglagay ng modulation sa kanya. Ang nakalagay lang sa kanya is yung reverb. Pero pwede akong mag-activate ng, kaya kung nakikita nyo, meron siyang delay and distortion. Pwede ko siya lagyan ng drive, yung clean na yan. Pwede kong i-active yan. Pagka kailangan kong maglagay ng konting overdrive, pwede ko siyang i-open dito. Pag isang apak lang, pwede ko siyang patayin. Yan. So, magkasabay na na-activate yung drive at yung delay. So, kapag clean, isang apak, yan, lalabas yung distortion at yung delay. So, yun yung setup ko sa kanya. Then, yung pangalawang patch naman natin ay yung ating, save ko lang. Yan, ito naman yung basic overdrive na ginagamit ko, kasunod nung clean tone. So, meron siyang delay at meron din siyang reverb. Yan, delay and reverb. Meron din siya. Naka-always on yan. Tapos, kapag nag-apak tayo dito ng pedal, may drive din. So, para mag-boost yung drive ng ating overdrive, mas madagdagan siya ng distortion. Kapag wala, pag inapakan natin, then sunod naman dyan, save lang natin muna. Ayan. Sunod naman natin, ito yung distortion na pwedeng pang solo. Medyo matapang na yung distortion nito. Pero kung gusto nating iangat pa ng konti yung pang solo natin, pwede nating i-activate yung ating pedal. Nandyan yung distortion at yung delay no kasama. Pag wala, meron. So, yung ganyang setup, naka-open lang sa kanya is yung reverb. Then, kapag inactivate natin to, lumalabas ngayon yung delay. Kasabay nung distortion. Siyempre, ang gamit natin yung OD. Yung green OD na mas mataas yung gain para mag-boost dun sa ating distortion. So, pwede natin gamitin ito pang solo. So, yan yung ginagamit ko ng mga patch sa live na gig. So, magkakasunod-sunod yan. Ginagamitan ko lang nung M-Wave na chocolate. Papakita ko sa inyo sa next video kung paano ko siya sinet up at kung paano yung pagkakasunod-sunod. Pero ngayon, syempre, sasabihin ko lang sa inyo yung nagustuhan ko at hindi ko nagustuhan dito sa GP5. Gaya nga nung sabi ko kanina, mahirap to gamitin sa live na gig unless lagi naka-open yung application mo o yung Valiton Suite. Kasi may mga times na kung may lubog na sa tunog mo, gusto mong iangat or may masyadong malakas, hindi mo siya makokontrol dito mismo sa GP5. So, yung isa sa mga hindi ko talaga gusto sa kanya. Pangalawa, yung pagpalit-palit ng mga patches. Kasi dito, patch up lang ang pwede niyang gawin.
So, kailangan dito ka pumihit para magpalit ng mga patches mo. So, mahirap naman yun kung nagigig ka, tapos dito ka pipihit. Napakalaking hassle yun, napaka-imposibleng gamitin yun sa isang live na gig. So, magagamit mo lang to, kung as is lang na ito lang mismo gagamitin mo, GP5 lang, siguro mga pang-recording, pwede mo siyang magamit. Or kung meron kang isang tugtog lang na kailangan, na hindi mo na kailangan magpalit ng patch, nandito na lahat, sa isang patch lang yung kailangan mo, siguro pwede yon. Sa tunog naman niya, ang pinaka hindi ko lang gusto, maganda naman pero hindi ko lang gusto, hindi ko lang siguro trip yung tunog ng chorus niya. Pero bukod doon wala na. Yung reverb okay sa akin, yung delay okay naman. Yung distortion niya, yung mga overdrive niya, okay na okay yung mga drive niya sa akin. Pwedeng-pwede mong gamitin sa mga live na gig. Okay yung tunog niya, hindi siya tunog robot. Hindi gaya ng ibang mga try ko na mga multi-effects na halos tunog robot na yung mga drive nila na parang hindi na totoo. Alam niyo yun, na tunog plastic yung mga overdrive nila at saka yung mga distortion. Ito, mas natural yung tunog niya. Then sa mga positive naman tayo, unang-una, sa sobrang liit niya, napakadaling dalhin, napakadaling ilagay sa pedal board mo. Pwede kang mag-assemble ng maliit na pedal board na ito lang yung dala mo at saka yung M-Babe Chocolate. Pwede na. Then yung sa power supply niya naman, napakadaling hanapan ng power to dahil pwede mong gamitan ng charger lang ng mga phone natin or pwedeng power bank. So gaya ng ginagawa natin ngayon, naka-power bank lang tayo, naka-connect dito sa ating GV5, may power na siya. Tapos kung meron kang M-Babe Chocolate, i-connect mo lang yung USB nito, yan, doon sa ating M-Babe Chocolate para doon siya kukuha ng power niya. So every time na naka-connect yung M-Babe Chocolate sa power supply, magka-power to. Then lastly, yung ating Valitone Suite na napakadaling gamitin. Madaling mag-edit, ang daling gumawa ng patch. Hindi mo kailangan maging eksperto para matutunan to. Napakadali, kahit sino kayang gamitin itong ating Valitone Suite. Sobrang dali niya kasing gamitin. So yan lang muna yung ating maiksing video para sa araw na to, para dito sa ating GV5 Valitone. At abangan nyo yung ating susunod na video. Ako po si Balang Musika Ride sa Kwentong Musikero. Maraming salamat po.